Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, friend, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Kung nandirito lamang ako sa labas ng bahay nyo, wala talaga akong magagawa. Pero kung papapasukin mo ako sa loob ng inyong bahay, ay maipagluluto na naman kita ng paborito mong ulam. Ipagluluto mo na naman ako ng ulam. Hindi pa nakakapamalengke sa'yo na Wala akong lulutuin. Meron. Ito, namalengke ako ng gulay at karne ng kalabaw na siyang lulutuin ko. Ikaw pa ang namalengke tapos ipagluluto mo pa ako? Oo naman. Alangan namang sabihin kong restaurant. Ayaw mo naman kasi akong yayain sa mga sosyal na restaurant Di ako na lang ang magluluto para may mapagsaluhan tayong dalawa. Sharon, hindi mo naman dapat ginagawa to At bakit hindi? Mahal kita. At ito ang paraan ko para mahalin mo rin ako. Oh, Sharon? Kaya papasukin mo na ako para maipagluto na kita ng paborito mong gulay na may sahog na karne ng kalabaw. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, kumain ka pa. Tama na. Busog na ako Ito nga't halos hindi ako makahinga sa kabustugan ko. Pwede na ba akong mag-asawa? Bata ka pa. Okay. Hintayin kong medyo magkaedad pa ako ng konti. Basta ba, maipapangako mo sa akin na hindi ka mag-asawa ng iba? Ano ka ba naman, Sharon? Hindi na biri-biri itong ginagawa mo Nagiging seryoso ka na. Mabuti naman at napag-isip-isip mo na seryoso ako sa'yo. Pero di ba sinabi ko na sa'yo ang dahilan? Ayoko pa dahil pangarap ko pa ang pumunta sa ibang bansa. Naintindihan naman kita pero sana naman, bigyan mo naman ako ng maliit na pag-asa. Alam mo namang mahal na mahal kita Ikaw lang ang lalaking pinakaiibig ko kahit nung araw pa. Sharon, pakiusap. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Ikaw naman kasi, akala mo lagi nagbibiro ako. Seryoso ako. Mahal na mahal kita, Adrian. Sharon, ikinalulungkot kong sabihin. Ibaling mo na lang sa ibang pagtingin mo. Adrian! Kalimutan mo na ako. Dahil nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Tulad ngayon, dapat sana ay may iba kang ginagawa. Pero ito ka. Pera mo na nga ang ipinamalengke mo. Pero, eto, pinagluto mo pa rin ako. Kasiyahan ko kasing makita kang masaya Basta, maghanap ka na lang ibang lalaking mamahalin mo. Huwag ako. Dahil wala kang maaasahan sa akin. Ikaw ang mahal ko, Adrian. At sisiyahan ako na makita ka. At makasama ka araw-araw. Kahit anong oras. Kaso nga, wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Kaya kalimutan mo na ako. Ano? Sinabi ni Adrian sa'yo yan? Oo. Baka naman nagbibiro lang siya. Hindi ba't sinabi mo na madalas mong iparamdam ang pag-ibig mo sa kanya, pero hindi pa rin siya nagbago ng pakikitungo sa'yo? Oo nga Nung mga nakarang araw nga halos mag-ubad na ako sa harapan niya. Para lamang matukso siya sa akin, pero lagi akong tinatanggihan. Kala niya siguro, binibiro ko lamang siya. Pero kagabi ay kinuusap ako ng masinsinan. At yun nga, sinabi niya sa akin. Ano? Oo, yung ayaw niya sa akin.
Pero hindi ako titigil ng panunuyo sa kanya hanggat hindi ko siya napapaibig. Ay, ikaw pala. Sharon. Magandang tanghali po, Tito Gaspar. Uy, magandang tanghali rin sa'yo. Teka, alam ba ni Adrian na pupunta ka dito? Hindi po eh. Napadaan lamang po ako. Hindi po alam ni Adrian na nandito ako. Ganun ba? Bay, dumiritso nga siya sa kwarto niya kanina, dahil nga panggabi ang duty niya sa gasolinahan. Hindi, tingnan ko kung natutulog na siya at gigisingin ko. Teka, tatawagin ko siya. May makausap ka rito, ha? Ay naku, Tito Gaspar, Oh. kung nagpapahinga na ho siya, hindi bali na lang po. Hintayin ko na lamang po siyang Pero wala kang bumangon. kausap dito. Tungkol nagluluto na ako ng pananghalian namin para makakain na siya pagkagising. Pero kung gusto mo, dito ko na lang mananghalian para magkasabay-sabay na tayo kumain. Sige po. Ang sabi nga nila huwag daw tanggihan ng grasya. Kaya dito na lang po ako kakain. Ano ka ba, anak? Bakit hindi ka lumabas at nakakain ka sana ng pananghalian kanina? Narinig ko ang boses ni Sharon kasi kaya hindi na ako Ano? lumabas. Pambihira ka naman, oo. Alam mo palang dito si Sharon, hindi ka man lang lumabas. Ay, sus. May 10:00 pa lang ng umaga, narito na siya. May tinulungan lang akong makapagluto ng pananghalian Kaya niyaya ko siyang kumain na dito. Baka kako, lalabas ka kung kakain na tayo. Pero hindi ka pa rin lumabas. Mabuti na rin yun, Itay. Para talagang hindi na siya aasa pa sa akin. At layon na ako. Ano bang inaayawan mo sa kanya? Alam mo, mahal na mahal ka ng tao. Mahalin mo rin. Tumasan mo rin ang pagmamahal niya sa'yo. May pinahihirapan mo siya masyado lalo na yung kalooban niya. Itay, alam na ho ninyo ang kalagayan ko. Huwag na po nating gawin pang komplikado pa. Alam ko. Ang akin lang naman kasi, kailangan mo lang ipagtapat sa kanya ang totoong kalagayan. At ipagtapat mo rin tuyang mong nararamdaman. Para ano pa? Para kaawan at iwasan ako? Ganun po bang gusto ninyong mangyari, Itay? Naka, hindi mo pa naman alam kung anong magiging reaksyon niya pinangungunahan mo Hintayin ko pa bang iwasan niya ako, Itay? Mas mabuti na siguro ang ganito, na wala siyang alam. At least, kahit pa paano ay mananatili siyang nagmamahal sa akin. Dahil lang iwasan niya ako, ay hindi ko na makakayanan pa. Hanggang kailan? Abay, matagal nang nanliligaw sa iyo si Celso, Kailan mo ba siya sasagutin, ha? Inay, hindi naman porke matagal na siyang nanliligaw sa akin sasagutin ko kaagad. Isa pa, wala kay Celso ang hinahanap kong katangian ng isang lalaki. Anong wala? Da kay Celso na ang lahat ng pinapangarap ng isang babae. Mabait at magalang. Kayo yata ang may pangarap niyan Ha? Ang pangarap ninyo na magkaroon kayo ng mabait at magalang na manugang. Ay, siyempre Yun ang naman. ibig kong sabihin. Kahit sinong biyanan,
nangangarap na sana ang maging manugang nila ay isang mabait at magalang. Marami kaya dyan ang nagkaroon ng manugang na mga bastos. At dahil doon, kaya ipinagtutulakan ninyo ako kay Selson. Ganun po ba? Hindi naman. Ikaw siyempre ang magdesisyon sa bagay na yan. At hindi ako nangihimasok dyan. Ang akin lang naman para alalayan ka sa pagpili ng mapapangasawa mo. Inay, inuulit ko, wala kay Celso ang pangarap ko na lalaking makasama ko sa buhay. At alam niyo yan. Wala kay Celso ang pangarap mo sa isang lalaki? O dahil lamang sa baliw na baliw ka sa pagmamahal mo kay Adrian? Kayo nang nagsabi niyan. Anak, anong mapapala mo kay Adrian? Hindi ka mahal ng tao. Kaibigan lamang ang turing sa'yo, anak. Matututunan din akong mahalin ni Adrian, inay. At handa kong hintayin ang araw na mamahalin din niya ako. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Celso! Ay, nariyan pala kayo. Magandang hapon po, Aling Miring. Namalingki yata kayo. Oo, nabili lamang ako ng pananghalian namin. Siya nga pala, bakit hindi ka pumasok sa loob? Kanina ka pa ba? Oo, mga 30 minutos na lang po. Alam ba ng anak ko na nandito ka? Hindi pa po siya lumalabas at hindi pa ako nakikita dito. Tinext ko na po siya na darating ako. Baka hindi lamang niya nabasa yung text ko kaya hindi pa siya lumalabas. Di pumasok ka na sana. Hindi naman nakakandado itong bahay Yan lamang ako sa talipapa na malengke. Tutulungan ko lang po kayong magdala ng mga pinamalingki nyo. Ay, naku naman. Nakakahiya naman sa iyo. Naku, walang anuman o yun. Tinawag nyo akong anak. Ang sarap naman pong pakinggan yun Tutulungan ko na po kayo. Ay, naku anak. Kung alam mo lang, kung may gusto akong maging manugang, walang iba kundi ikaw yun, anak. Anak nyo lang ko kasi naman ang problema sa iba siya nakatingin. Ay, naku anak. Magtiyaga ka lang. Dahil balang araw, matututunan ka rin mahalin. Basta ipagpatuloy mo lamang yung pagmamahal mo sa kanya at pag-aalaga mo sa kanya. At teka, saan ka ba galing ngayon at parang pusturang-pustura ka yata? Ang totoo po yun ngayon pong unang araw ko sa trabaho. Talaga? Nakapasok ka na dyan sa post office? Opo. Dako, sa wakas, nabingwit mo rin ang trabahong gustong-gusto mo. Oo, at kaya lamang po ako napadaan dito para lamang imbitan kayo sa bahay. May tipo akong inihandang pasalubong. Pagsalusaluhan po natin bilang pasasalamat ko lang sa pagka-empleyo ko sa postal office. Ano bang oras ang usapan ninyo ng kaibigan mo? Ngayon na po, 7:00 po ng umaga. Teka, gigisingin ko na ha. Ha? Ibig niyo sabihin? Ay, tulog pa po siya? Kanina, bago ako bumaba ng bahay, napadaan ako sa kwarto niya, kaya alam kong tulog pa siya hanggang ngayon. Nakabukas lamang ang kwarto niya, dahil kami lang dalawa dito sa bahay. Kung ganun, tulog pa po siya at malamang ay mahimbing pa ang tulog. Oo, day off niya kasi ngayon, kaya hinayaan kong matulog.
At hindi rin sinabi sa akin na may usapan pala kayong dalawa na aalis. Nagising ko na sana siya bago magpunta ka dito. Ano ba sana ang gagawin ninyo sa bayan, ha? Nabanggit kasi sa kanya ni Celso na may bakante pong posisyon sa post office. At sinabi sa kanya ni Celso na mag-a-apply din daw si Sharon. Kaso ayaw niya. Ay, ayaw ng anak ko na mag-apply sa bakanting posisyon doon sa post office. Yun nga po, sayang ang posisyon na yon. Kaya lamang po ako pumunta dito, ay baka kako nagbago ng isip. Bihira pa man ding magbakante ng posisyon sa postal office. Oo nga eh. Sayang nga kung hindi makaka-empleyado ang anak ko doon. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa anak ko eh. Natapos naman siya ng kolehiyo, pero takot na takot mag-apply ng trabaho. Tito naman ni Celso ang head ng department na yun. Hindi siya kailangan pang interviewin. Basta lang daw magpasa ng by data at pagkatapos ay i-hire na raw siya. Ay nako, nakakapanghinayang naman kung hindi siya tatanggapin doon. Teka, dito ka lang ha. At susubukan ko siyang gisingin para sabihin sa kanya ang magandang pagkakataong ito. Oh, friend, kinakabahan ako. Nakakahiya kay Celso kung hindi ko maipasa ang interview. Ano ka ba? Nakalimutan mo na bang sinabi ni Celso? Hindi ka nadadaan pa sa interview. Basta ipasa mo lang daw yung by data mo. Tanggap ka na. Dahil ang tito na ni Celso ang bahala sa iyo. Hi, girls! Oh, hayan na pala ang knight in shining armor mo eh. Hoy, huwag kang ang ganyan. Mamaya marinig ka. Haasa pa siya. Paano, Sharon? Nakahanda ka na ba? Kinakabahan ako, Celso. Naku, huwag kang kabahan. Ang tito ko na bahala sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo eh. Matatanggap ka rin sa postal office eh. Oo nga eh. Lakasan lang pala ng loob. Pero, hindi kaya masamain ni Adrian ang pagkakapasok ko? Bakit naman niya mamasamain? Hindi ba ito ang posisyon na sinasabi mo sa kanya? Oo, sana eh. Kaso ayaw naman niya. Alangan namang ibigay ko pa sa iba. Hindi ikaw na lang ang pagsasabihan ko. At least, kaibigang matalik kita. Salamat ha. Maraming salamat. Friend talaga kita. Oh, tara na. At tapos na ang lunchtime natin. Bakit kaya wala pa si Celso hanggang ngayon? Sinay naman, parang ewan. Kayo pa yatang nag-aalala eh, sa hindi pagpunta ni Celso dito. Papaano nga? Gabi-gabi nandito siya, tapos ngayon biglang wala. Mabuti ngang wala siya dito eh. Wala naman kaming ibang pinag-usapan kundi mga pangarap niya. Anak, may sasakyan dumating. Matingnan nga. Anak, tingnan mo! Si Celso! Si Celso! Nakasakay sa kotse! Huh? Magmula nang tayo
tayo'y di na nagkita. Ano ang epekto kay Sharon ngayong may kotseng dumating si Celso? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.